November 26, 2023 nung ako'y nag-start na mag-vlog. At ngayon ay December 26 na. Isang buwan ang nakalipas ay naka-vlog tayo ng 31 vlogs. Ito po ay pang 31. Good morning mga kasabwat. Nandito na naman po tayo at atin pong i-celebrate ang 1 month na pagbablog ng channel Moto. Noong simula po yon ay pagbagsak at pagunlad ang title ng ating channel, pero ngayon ay binago natin. Ngayon ay ating titingnan ang ilan sa mga leksyon, mga importanteng lesson sa pagtatayo or paggawa ng channel sa YouTube. May tatlong mahalagang leksyon na natutunan ko sa paggawa ng YouTube channel. Number 1, kinakailangan mong maging inspired para maka-inspire ka ng maraming tao. Dahil hindi ka pwedeng maging inspirasyon sa iba kung ikaw mismo ay hindi inspirado sa sarili mo. Kumbaga, wala kang maisishare kung ikaw mismo ay walang alam. Hindi nangahulugang dapat marami kang alam kapag ikaw ay magtatayo o bubuo ng YouTube channel. Ang kailangan mo lang ay maging inspirado ka. Kailangan mo lang maka-inspire ng ibang tao upang panuorin ka. Sa ngayon, 30 days na ako or pang 31 days na ito sapagkat November 26 nung ako po'y nag-start mag-upload at gumawa din ng vlog, at yung araw din na yun ang simula ng pagbagsak at pagunlad channel na binago nating channel Moto. At kinaumagahan noong November 27, yun ang regalo ko sa sarili ko ng birthday ko. At mula noon hanggang ngayon, within 1 month, ay mayroon na po tayong 35 subscribers. Mahalaga sa akin ang mga subscribers na yon. Kayo po ang inspirasyon ko, kaya patuloy din akong nag-upload ng video. Bakit po? Alam ko na kaya kayo nag-subscribe dahil gusto nyo ang niche ng ating YouTube channel na ito. Gusto nyo yung ating ina-upload. Bagaman yung iba ay sang-ayon sa statistic ng YouTube channel na YouTube Moto ay ang maraming nanonood, nasa 90% ng nanonood dito sa channel na ito ay hindi po nakasubscribe. But that's normal. Okay lang po yun. Ang mahalaga, kayo po ay nanonood sa YouTube channel na ito. So ang unang-una kong natutunan ay kailangang maging inspirado ako sa sarili ko para may ma-inspire ako. Number 2, hindi lahat ng gustong-gusto kong video ay gusto ng marami. Marami po akong in-upload na akala ko hindi yun ang magiging maraming nanonood. Katulad ng important lessons in chicken farming. Hindi ko po inakala na yun ang aabot na ng almost 1,000 ang views within 1 month. Akala ko po yun, mabuburing po ang mga manonood sapagkat mahaba po yun. Isa po yun sa pinakamahabang video na aking na-upload. At akala ko po nung una, kapag ganun kahaba, ay hindi mapapanood lalo't nagsisimula pa lamang po ako. Kung hindi ako nagkakamali, pang 5 upload ko pala ang po yun sa YouTube ko. Pero yun ay umabot na ng almost 1,000 sa kasalukuyan. At ngayon po, natutunan ko rin na yung inaakala natin na pinaghandaan ng mabuti ang content ay yun pala ang hindi masyadong mapapanood. Kaya nga po nakita ko po na hindi natin alam ang gusto ng tao. Pero ang mahalaga, mag-upload tayo at maka-inspire ng kahit isa, 2, basta mayroong ma-inspire. Number 3 na natutunan ko sa pagbablog ay marami kang kaibigan sa Facebook, marami kang kaibigan outside, marami kang kamag-anak, marami kang classmate o iba pang mga taong malapit sa iyo. Pero kapag i-share mo na ito sa kanila,
ang YouTube channel mo, iilan lamang ang magsusubscribe. Hindi ko po alam ang pangunahing kadahilanan, pero nababatid ko, maaaring hindi nila type ang niche or yung ina-upload mo, o di kaya naman ayaw ka lang talaga nilang panuurin. Maaaring iba ang nais nilang panuurin, iba ang kanilang trip, at marami pang iba. Ayaw ko nang banggitin yung iba, alam nyo na, at ako alam ko rin yung iba, pero medyo masakit kung ating sasabihin dito sa ating YouTube channel. Bagaman yun po ang katotohanan, hindi lahat ng kamag-anak mo, kaibigan mo, mga classmate mo, o iba pang mga taong nakakakilala sa iyo ay susuporta sa YouTube channel mo. Karamihan sa mga subscriber ko po ay hindi ko po talaga kilala. Maaaring napanood lamang talaga nila sa YouTube kaya sila ay nag-subscribe. Pero that's normal. Talaga namang ganun ang tao. Kapag nagsisimula ka sa mga bagay-bagay, hindi ka agad nila susuportahan. Pag ikaw ay malapit ng magtagumpay, pag marami ka ng napatunayan, bago sila susuporta sa iyo. Pero kasama po yun sa challenge na pagdadaanan natin bilang tao. Pag nagsisimula, anuman pinagsisimulan, kahit po nung ako'y nag-aaral, marami ang tumutilig sa akin na hindi ako makakatapos. Sapagkat ako nga po isinilang sa isang pamilyang hindi modelo. Pero lahat po yun ay naging challenge sa akin para makatapos. Nung makatapos na ako, marami nang nag-congratulate at sinasabi na nila, alam namin na makakatapos ka. Pero nung nagsisimula pa lamang ako na mag-aaral, sa elementary pa lamang, naririnig ko na hindi ako makakatapos. Pero that's normal. Wala po tayong dapat sama ng loob sa mga normal po na talagang may mga taong hindi susuporta sa atin sa unang-una na pagtatayo natin ng kung anuman, katulad ng business, pag-aaral, anumang endeavor natin sa buhay. Huwag po nating asahan na lahat ng kamag-anak natin, kaibigan, o mga classmate at iba pang malapit sa atin ay susuporta sa atin. Sila pa nga minsan ang magcha-challenge sa atin na sasabihin hindi natin kayang maging matagumpay sa larangang ating pinipili. Katulad din ng YouTube channel na ito. Marami ang supporters ko sa YouTube channel na ito. Out of 35, iilan lamang dito ang aking kilala. Mas marami ditong napanood lamang tayo sa YouTube. Pero alam kong ganyan talaga bago ko sinimulan ang YouTube channel na ito. Alam ko na ganun ang posibilidad at malaki nga ang nangyari. Share ko na ito sa newsfeed ko, sa mga messenger ko, pero talagang iilan lamang ang nag-subscribe na mga malapit sa akin. Pero okay lang po yun. Wala po tayong sama ng loob sa kanila sapagkat maaring hindi nila type panuorin ang videong ito. Wala po tayong dapat na ikagalit sa kanila sapagkat ganun talaga ang tao. Siyempre ang hinahanap ng tao ay yung gusto nila, yung magpapasaya sa kanila. At maaari pagdating ng panahon, pag nakita nila na lumalago na ang ating YouTube channel, sila naman po yung magsusubscribe. At yan ay pinagpapasalamatan ko na agad sa mga taong magsusubscribe sa susunod, manunood. Sa mga hindi po subscriber, maraming salamat po at kayo po yung nanonood. Katulad ng statistic na aking binabasa sa ating YouTube channel, marami po ang subscriber na hindi ko kakilala at marami ring nanonood na hindi subscriber. Nasa 90% po ang hindi subscriber ng ating YouTube channel. At maraming salamat po sa 35 na subscriber within 1 month. Maraming salamat po sa mga nanonood, nag-share at nagla-like ng ating YouTube channel at sa mga nagko-comment. Malaking tulong po sa ating YouTube channel ang inyong pagsuporta. At nawa po patuloy tayong ma-inspire. Patuloy tayong gumawa ng maayos. Kahit po ako ay patuloy na nag-iisip ng may upload. Dati talagang pinag-iisipan ko ng maigi, pero yung talagang pinag-iisipan ko ng maigi ay hindi po yun ang nagva-viral or hindi po yun ang masyadong napapanood. Katulad yung 9 important lessons of chicken farming, hindi ko po talaga masyadong pinag-isipan yun sapagkat yun ay mula sa puso ko. Yun talaga yung mga alam na alam ko sa sarili ko na gustong gusto kong i-share. Pero hindi po yun matagal na pinag-isipan. Hindi katulad ng iba na aking pinost ay matagal kong inedit, matagal kong pinag-isipan, pero hindi pala yun ang gusto ng tao. Kaya nakita ko po rin na talagang sa pagbablog, hindi mo kailangang mag-effort ng grabe. Ang kailangan mo lang maging natural. Kailangan mong i-share kung ano yung nasa puso mo, ano yung nasa isip mo, at bahala na ang tao kung manonood sila o hindi. Kung hindi sila manood, walang problema. Kung manood,
malaking bagay. Kaya katulad nito, hindi ko masyadong pinagandaan ulit ito. Ito po yung mula sa puso ko, yung mga natutunan ko, naisip ko na lamang po. I-share ko yung mga natutunan ko sapagkat 1 month na ang ating YouTube channel. Maraming salamat po at kayo po ay nanonood pa rin hanggang sa ngayon. Maraming salamat po na kahit tayo ay bagong gising, hindi pa tayo nakaligo, nagsishare na tayo at pinapanood nyo po ang YouTube channel na ito ngayon, ang video na ito. Maraming salamat po. Hindi ko na po masyadong i-editin ito. Kung ano yung nasabi ko, bukal po sa puso ko. Ulitin ko po ang 3 natutunan ko sa pagbubukas ng YouTube channel mula November 26 hanggang December 26. 1 month na po tayo, 31 days at pang 31 na video ito na aking i-upload. Number 1, maging inspire ka upang marami kang ma-inspire. Number 2, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng gusto mo ay gusto ng iba sapagkat may kanyang-kanyang kagustuhan ang tao. Number 3, hindi lahat ng kakilala mo, kaibigan mo, kapamilya mo o malapit sa iyo ay susuporta sa YouTube channel mo. Yung iba dyan, pasilip-silip lang at yung iba kung ano-anong iniisip pero okay lang. Maraming magsusubscribe na hindi mo kakilala at ngayon lamang napanood ang video mo. Maraming salamat po sa 3 natutunan ko na yon na nais kong i-share sa inyo. Sa mga gustong magbukas ng YouTube channel, go! Huwag lang kayong titigil, kaya nyo yan. I-share nyo yung mga gusto nyo na magpapasaya sa inyo. I-share nyo yung mga bagay na talagang makaka-inspire sa mga taong naghahanap din ng kaligayahan sa buhay. Naghahanap ng panibagong saysay or panibagong inspirasyon. Katulad ko po ngayon, isinishare ko yung mga karanasan ko, isinishare ko yung mga bagay na nagpapasaya sa akin, mga bagay na makaka-inspire sa inyo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, kita-kita po tayo sa number 32 na vlog po natin. Maraming salamat po. Bye-bye.